bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa susunod na kabanata na Putakterang Pinoy. Sa isang bayang pinamumugaran ng kasinungalingan at kasakiman, may isang tinig na naglakas loob magsalita. Isang babae, isang saksi, isang banta. Fatima, hindi mo kailangang gawin to. Laban ko to, tugon ni Tanggol. Matapang siyang sinagot ni Fatima, hindi mo na to laban lang. Naging laban ko na rin to nang pinatay nila ang mga mahal ko sa buhay. Panahon na para magsalita ako. Humakbang si Fatima sa gitna ng liwanag. Hindi na siya biktima, isa na siyang saksi, isang matinding banta sa mga gerero. Ako mismo ang nakakita kung paano pinatay ni Miguelito Guerrero ang kapatid ni Tanggol na si David. At hindi lang si David, pati ang ilan sa pamilya ko. Dahil sa nasaksihan ko at sa nalaman kong baho ng pamilya nila, ipinapatay nila ako ngunit hindi sila nagtagumpay. Hindi nakaligtas ang mamo ko kasama ng iba ko pang mahal sa buhay. Dagdag ni Fatima. Tahimik ang pamilya Guerrero pero ang ngiti nila ay unti-unting naglalaho. Isang pader ng kasinungalingan ang unti-unting gumuguho. Ilang sandali lang ay umakyat na si Tanggol sa entablado. Matapang niyang inilahad sa madla ang kanyang plataporma. Gusto niya ng tunay na pagbabago. Kung ako'y papalaring manalo, tatapusin ko ang katiwalian. Ibabalik natin ang hustisya para sa mga pinaslang, para sa mga tinahimik, dagdag pa ni Tanggol. Sa di kalayuan, may dalawang nilalang na may ibang plano. Tapusin na natin to, Santino. Siguraduhin mong ito na ang huling gabi ni Tanggol. Nung una ay nag-aalinlangan si Santino. Nanginig ang kamay ngunit nanaig pa rin ang kanyang galit. Pindutin mo na, Santino, galit na utos ni Lucio. Ilang sandali lang isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Tumilapon si Tanggol at ang kanyang mga kasamahan. Sugatan. Si Olivia nangingisay, pilit gumagapang upang lapitan ang anak na wala ng malay na nakahandusay sa lupa. At si Santino nakatulala, nanginginig ang kamay. May pagsisisi kaya siya sa kanyang nagawa. Agad ding nakaresponde ang mga ambulansya. Isa-isang isinakay ang mga biktima upang madala na kaagad sa pinakamalapit na hospital upang maisalba pa ang kanilang mga buhay. Pagkatapos ng lahat, hindi lang katawan ang sugatan, buong pamilya ang winasak. Ang Montenegro at Guerrero ay tuluyan ng nagbanggaan. Ang pagkawala ni David ay nag-iwan ng matinding pinsala at hinanakit sa bawat isa. Si Tanggol puno ng galit at paghihiganti. Si Marites ay puno ng pagsisisi, nagsisisi sa kanyang mga pagkukulang bilang isang ina. Si Rigor na tuluyan ang nabulag ng kanyang galit kay Tanggol at sa paniniwala niyang ito ang pumatay sa anak. Si Santino na tuluyan ng nalamo ng kanyang maling paniniwala. Habang ang bayan ay humaharap sa kaguluhan, ang tanong ay nananatiling gumugulo sa lahat hanggang saan ang kayang isakripisyo para sa hustisya at may kapayapaan pa ba sa dulo ng paghihiganti. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at i-click ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang susunod na kaganapan ng FPJs ang Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na kwento.